Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. If you are just new here, please do subscribe so that you can be a part of this growing family. I'm very happy to report that we are now 7,229 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung ano po, no, yung nangyayari po sa ating lipunan, sa ating lipunan as of today po, no. Ito po kasi, no, nung kahapon, kahapon, no, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagpa-press conference na naman kasama ang dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Matatandaan po natin na si Pantaleon Alvarez ay dating speaker nga, no, na pinalitan ni Gloria Macapagal Arroyo na vinouch naman ni dating mayor at ngayon ay Vice President Sara Duterte. Okay? So si Sara Duterte po ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya po ay Vice President. Tumakbo po siya bilang Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon din po ay siya ay DepEd Secretary. Okay? At nung mga unang buwan ay talagang nangunguna naman siya bilang presidente sa 2028. Yan ay sinasabi na natin mula pa nung umpisa. Kung talagang nagmo-monitor kayo sa ating mga programa, mula pa nung umpisa, sinasabi na natin, wag lang madulas or gawin lang ng tama ang kanyang mga hakbang ay si Vice President Sara Duterte na ang ating magiging Pangulo sa 2028. Ngunit, unti-unti na nga pong nadudulas o may mga hindi ginagawang tama ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Unang-una sa lahat, yung confidential fund. Actually, legal naman yung confidential fund. Kasi noong 2022 ay matatandaan natin kalahati ng taon ay wala talagang wala talagang budget. Ang budget po niyan ay budget po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Siyempre, may mga programa ang mga bawat ahensya na hindi nila maisakatuparan doon sa 2022 dahil nga po ay budget po yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung baga, hindi po yan na-anticipate. The same thing with yung kay Rodrigo Roa Duterte. Definitely, baka walang pera yung mga ganyan di ba? 2016, 2017, dun pa lang sila nagka-budget. Kumbaga, now, ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, nag-request o siguro nag-offer ang Office of the President. Syempre, pa lang sila kumbaga nag-honeymoon pa lang silang dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos at saka ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginawa ay binigyan ng pera, yung confidential fund na yun. Now, batas kasi legal po 'yan, naggastusin niya, sinasabi 11 days. Gastusin niya 'yan, Kung hindi, ibabalik yan sa treasury. Kumbaga, lahat po yung ginagastos. Pero syempre, sa legal na pamamaraan. Definitely, baka sa legal na pamamaraan niya mga ganyan. Now, kaya lang, ang problema ay nung nagkaroon na ng lamat ang Kongreso at talagang they are starting to investigate, in 2023, December, di ba, mga ganon, si Sara Duterte. Syempre, bilang ama, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang ama ay talaga namang pinagtanggol niya ang kanyang anak, Nagpa-press conference at sinabing pinagmumura ang mga congressmen and women at sa pangunguna ni Speaker Romualdez. Yan, okay? Gano'n, So pinaratangan ng iba-iba kung kahit Siyempre, yun, natural sa tao yun na parang gaganti, na talagang magre-react.
So unti-unting nang nawala ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nagkaroon ng pagkakataon na umalis na sa kanyang partido. Okay? Siyempre, pagka ganun, ay talaga namang si Sara Duterte ay talagang, tanda natin ha, sabi natin, si Vice President Sara Duterte ay talagang automatic nakakandidato na yan, no? Ganun po yun. Kaya nagkakataon na nawawala no? Nawawala talaga. Okay? So, ang dami nang nasilip, no? Kay Sara Duterte, yung i-impeach, etc. Pero magkaganon man, siguro binubulong ni Presidente Bongbong Marcos, wag natin gawin yon. Okay? Siyempre, alam naman natin na mabait talaga si Bongbong Marcos. No? Pagkaganon, ang dami pa, no? Ang daming ginawa. Nagkaroon ng mga rallies, etc. No? Pinagmumura si Bongbong Marcos, etc. No? Biglang kagabi, nung nag-press conference siya, minura niya talaga, no? Minura niya talaga si Bongbong Marcos. Okay? Sinabi pa, hindi nakagraduate. Kung tinawagan lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Rodrigo Roa Duterte, ay hindi daw dapat nagkaganon. Okay? Pero mahal na Rodrigo Roa Duterte, hindi na po kayo Pangulo ng Pilipinas. Okay? Nasasanay po siguro tayo yung entitlement na tayo ang tatawagan dahil tayo ay presidente ng Pilipinas. Hindi po ganoon, no? Ano pang sinabi mo? Sinabi mo pa kay Bongbong Marcos na second year college lang daw, no? Kung totoo 'yun pero may mga lumalabas naman na graduate siya, hindi lang siya napasama sa honor roll, ay something like that, no? Mga ganun. Ayoko kasi mag-ano sa mga detalles sa ganyan no? Now, sinabi ay talaga namang sinabi naman talaga na hindi ganon. Okay? Na sabi ni Pangulo Rodrigo Duterte, second year college lang daw. Kung totoo 'yun, 'di ba? Pero sa asal din, no? Asal din ng tao. Tingnan niyo naman ang asal, 'di ba? Pinaparatangan niyo ng pulburon na issue. Ang diyan is ilabas niyo. Huwag tayo magpa-press release na ganyan. Ilabas niyo, no? Baka meron tayong isang Manny Villar diyan, no? Isang Jingona diyan na talagang buong tabang. Meron naman tayo sa Senado, nandiyan si Bongo, nandiyan yung mga gano'n, no? Ilabas nyo kung talaga nagpupulburon yung allegedly. Natatawa lang kasi ako dahil po gano'n. No, ngayon, ang natin ngayon dito, no, sinasabi na second year college lang daw. Ngayon, na lawyer nga lawyer nga si Sara Duterte, pero mismong inamin niya na matagal na daw siyang hindi naglo-lawyer, kumbaga, no? Pero syempre nandun yung wisdom, nandun yung logical thinking as a lawyer, di ba? Syempre dumaan siya sa mga ganyan. Okay, so ang hirap ng ganoon, di ba? Tuloy lalo nating nilulubog si Vice President Sara Duterte. No, ngayon meron tayo nakitang survey, no? Yung survey ng Okta Research ba yun? O Pulse Asia? Yung Pulse Asia, lamang na si Raffy Tulfo ng 1.1 percentage point. Ngayon, yung pangalawa, lamang na ng 10%, no? So, ibig sabihin, lumalaki na ang lamang ni Raffy Tulfo, kumbaga. No? Now, ngayon, ang system dito, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, na maghanap ng worth na katunggali. Ngayon, si Speaker Romualdez, wala Hindi talaga kaya. 0.01 0.03. Kahit 3% sabi mo, wala Hindi kakayanin talaga. So ngayon, baka si Martin Romualdez maging Vice President ni Raffy Tulfo. Kumbaga, parang gano'n, di ba? And then, siyempre, papasinayaan niya ni Erwin Tulfo. Posible, di ba? Tulfo, Romualdez. Ngayon, baka si Romualdez biglang umangat kasi Vice President Hindi natin masabi. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Mag-comment lang po kayo dyan
sa ating comment section para naman po magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng engagement. Maraming salamat po guys. God bless you all.